Sa wakas, naikabit din ng gripo dito sa kusina. Nung pinaayos kasi namin itong kusina, hindi namin napagawa yung gripo dahil hindi naman yun kasama sa kontrata. At eto na nga lang asawa ko daw ang gagawa. Kaya lang natagalan talaga yung paggagawa niya dahil sobrang busy din niya. Bali dito nakapwesto dati ang lababo namin hanggang sa pinatanggal na namin at nagpagawa kami ng panibago. Tapos para magkatubig kami, naglagay na lang ng hose yung bilas ko na nakakonekta doon sa dating gripo, sa dating lababo. Tapos nung isang araw, nakalimutan yata ng pamangkin ko patayin ang tubig. Ayun, bahang-baha talaga dito sa kusina. Kaya pinilit ko na ang asawa ko na ayusin na kahit na busy pa siya at may trabaho. Kaysa naman ipagawa pa niya sa iba, wala naman siyang maibabayad. Eh kung siya ang gagawa, materials na lang yung bibilhin namin. Eh pati nga itong lababo, hindi pa din talaga yan ayos. Bali nakapatong lang yan at kailangan pa din talaga ilubog. Kaya ayun, inayos na din niya. Tapos eto nga may nabili nga akong lock at ilalagay ko nga ito sa cabinet namin. Dahil yung cabinet namin palaging binubuksan ng bunso ko. Nasira na kasi yung lumang lock nito. At minsan kapag binubuksan niya yan, kinakalat niya yung mga nakalagay dyan. Tapos minsan nagtatago din dyan. Pinataasan ko nga sa asawa ko yung lock para nga hindi maabot ng bunso ko. Ewan ko na lang talaga kung mabuksan niya pa yan. At dahil tapos na ang asawa ko sa ginagawa niya dito sa kusina, naayos na niya tong lababo at naikabit na nga din niya ang gripo. Kaya ito maghuhugas na ako ng mga pinggan na pinagkainan pa namin bago siya gumawa dito. Ang ganda nga nitong gripo na nabili ko at matagal ko na talaga yan nabili. Ngayon pa lang talaga nakabit. Dati ang gripo namin sa wall nakalagay. Kaya lang, nung pinagawa nga namin itong bagong lababo, nakalimutan namin magpalagay ng abang para sa gagawing gripo. Kaya sabi ko sa asawa ko, sa ilalim na lang padaanin at ganitong style na lang ang gripo namin. Para naman hindi kitang-kita dito sa lababo ang paglilinyahan ng tubig dahil kapangit din naman talagang tingnan na nakalutang yung pinakalinya ng tubig. Madami pa din talaga kaming ayusin dito sa kusina. Budget na lang talaga ang kulang ay syempre yung ipang papaayos namin, ibabayad na lang muna namin dito sa bahay. Eto nga't malapit na ako sa paglilinis sa kusina, mamamalansya pa nga din ako ng uniform ng mga anak ko dahil magpapasok ko na bukas. Habang busy nga ako sa paglilinis sa kusina, eto namang asawa ko, ikinabit na niya itong doorknob na matagal ko na din talaga nabili at ngayon pa nga lang din nakabit. Nung namimili kasi ako ng doorknob na ire-request ko, itinatanong ko din ang asawa ko. Tapos nakita ko nga to at tinanong ko siya kung okay na to at sabi nga niya i-oo daw. Kaya lang nang dumating nga ito, ay sabi niya parang ang hirap nga daw ikabit dahil ang hirap nga din daw magbutas. Pero sa bandang huli, ayan, naikabit din naman niya sa katagalan. Double lock na yan. Ewan ko na lang talaga kung makapasok pa siya kapag late siya umuwi galing sa inuman. Tsa. At nang maikabit na nga niya ang doorknob, naglinis na nga din ako dito sa sala. Tapos naligo na muna ako bago ako mamalansya. At dahil pasukan na bukas, umpisa na naman ang paggising ng maaga. Tapos agang-aga yung bunganga natin, wala na namang tigil. Pero sa totoo lang, may pasok man o wala, yung bunganga ko wala talaga tong tigil. Naalala ko na naman yung nag-comment dito sa last post ko na ang ingay ko daw. Eh pagpasensyahan yun at maingay talaga ako, ganito siguro talaga kapag naging nanay na. Eh nung hindi pa nagiging nanay, bahagya na makaimik, sabi nga ng teacher ko, ay napaka-yumi ko nga daw dati.